A wonderful day to everyone. We thank God for giving us this new opportunity that we can worship Him in our home together with our family and friends. So let me welcome all of you to our Simbalay. We are so excited and we are so glad to have you with us today. So as we continue, let me recognize first all the sites and places and several families who are with us today during our Simbalay this time. So let me shout out for the families from Banawa. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have Tabuan, we also have Labangon, Talisay, San Remo. We have families also from Banilan, Mandaue, Consolacion, and all the way to Talamban. We're in Villa Leson also, and also all the way from San Fernando. Doon na tayo mga kaubay nga nagsimba ka nato karon sa ato ang mga simbalay. And we have also have here our simbalay here in the parsonage in Elizabeth Pan. So I want to welcome everyone, and I want you to get excited for all the things that ihatag sa Ginoo kanato during this Simbalay. I want you to open up your hearts and magkalipay kita diha as we celebrate in God's presence sa ato ang mga panimalay. So today as we move on, let me read to you from the Word of God taken from John chapter 4 verse 23 to 24. So if you have your Bibles with you, nakay Bible din ha, siguro na kay Bible diya sa mga tubangan or sa imong cellphone, I want you to open it from John chapter 4 verse 23 and 24. And let's read it together. It says here, "Yet a time is coming," say a time is coming, "and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth." Ang Bible or the Word of God nagaingon that God is seeking a true worshiper nga mag-worship kaniya in spirit and in truth. Diha sa kamatuoran, diha sa tinud-anay nga pagsimba, mao na gipangita sa ato ang Ginoo kung aduna kay asa ka karon ang gipangita sa Ginoo ang nagasimba sa kamatuoran o sa tinud-anay nga pag-worship de kaniya mao iyang gipangita. So I want you all to worship the Lord today with all of your heart. Dili tungod kay anaa ka sa imuhang panimalay, wala ka sa simbahan, tungod kay ang simbahan, ikaw na ang simbahan sa Dios. Mao nang bisan asa ka nag-adto, simbahan ka kung aduna ang presensya sa Ginoo, kauban kanimo. So I want you to really let or allow the presence of God to sink in the inside of you. And I want all of us to worship God, to worship Him in spirit and in truth. Ang tinud-anay gyud dili kay maglakaw-lakaw samtang naa ka sa simbalay naglakaw-lakaw or asa sa imong ginabuhat, but I want to encourage all of us today to make this focus your heart on the Lord, focus your thoughts on the Lord, and give God your undivided attention as we celebrate God in our Simbalay, so that the presence of God will manifest in our midst. And I believe kung unsay mga pulong nga ikahatag ka nato karong adlaw, mao kanay pulong nga makausab sa imong kinabuhi. Nga imong kinabuhi dili nga maulang gihapon sa pila na ka tuig, but I believe kung makadawat ka sa pulong sa Ginoo karon, makausab na sa imong kinabuhi. So mga igsoon, family, friends, let's get excited and let's open up our heart as we worship God this very moment. Let us pray. Lord, today we thank you for giving us a privilege and opportunity where we can worship you in our homes together with our family and friends. Lord, today we just want to open up our heart and receive, God, what you have in store for us. Lord, gusto na mo mosimba kanimo sa kamotauran o sa tinud-anay, O God. Magasimba kanimo sa tibok na mong kasing-kasing, sa tibuok na mong una-huna, O God.
Lord, because you are worthy to receive all our worship. You're worthy to receive, O God, all the thanksgiving. Among pagpasalamat diha kanimo, Lord, sa mga ayong butang o sa mga butang pa nga mga umaabot nga mga adlaw, O God. Lord, ikaw nagaandam ana sa among mga kinabuhi. Lord, so today, this very moment, we just want to thank you, Lord, from the bottom of our hearts. Amo ka ginasimba, among ibayaw, imuhang ngalan, tungod kay ikaw worthy sa amo ang pagdayeg ug pagsimba. Lord, na I pray wherever we are today, kung asa man kami nga panimalay, God, I pray that your presence, so God, will take place in every home, in every person, in every heart, oh God, kasi diya magasimba kami o magadayeg kanimo. Lord, napuno ang among kasing-kasing sa pasalamat, tungod kad ikaw, maayos among kinabuhi. So God, right now, we just give you all the praise and the glory in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let's prepare our hearts as we sing our worship to the Lord, and I want to see you in your Simbalay this day. God bless you. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus,
your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy. All creation cries, holy. You were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, imo akining bag-o, bag-o ako. Nagulat sa imong saan, ang gahom di mo mukunsad, sa lugar nga tabuon mo. Una ako walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo adto. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo adto. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, himo akining bag-o, bag-o ako. Naghulat sa imong saan, ang gahom ni mo mukunsad, sa lugar nga taguon mo. Una ako walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo adto. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo adto. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos. Dala ko kung asa ka mo adto.
presensya, kinuaniya sa imong kalayo. Gawas nun ako ang imong presensya, kinuaniya sa imong kalayo. Naayo ako sa imong presensya, kinuaniya sa imong kalayo. Adunay gahom ang imong presensya, kinuaniya sa imong kalayo. Gawas nun ako ang imong presensya, kinuaniya sa imong kalayo. Naayo ako ang imong presensya, kinuaniya sa imong kalayo. Adunay gahom, kining awit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na kining awit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos, mga gapos. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, o Dios, walay makalabaw kanimo. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, o Dios, walay makalabaw kanimo. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko
ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungod sa dugo mong naulas sa cross. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Kini ang awit sa ang talag. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungkol sa dugo mong naulas sa cross. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Kini ang awit sa kini ang awit sa kini ang awit sa akong kalag. For our offering thought for today, let me read to you Deuteronomy chapter 8, verse 18. It says here, "But remember the Lord your God." Say, remember. "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors, as it is today." The Word of God said, it is God who gives us the ability to produce wealth. God designed us to prosper. God designed each one of us to become successful. God wants you to prosper. Say, God wants me to prosper. Kisay gusto mo prosper. Kitang tanan gusto ta mo prosper. Say, God wants me to prosper. Because God wants you to prosper. His design for you is to become successful and become prosperous. Prosperous means mauswagon ang imuhang kinabuhi. Dili kulang, dili makalisod-lisod, but to become prosperous and successful. Prosperity is not just a wish. Dili na siya tag-an-tag-an ang prosperity, but it is a principle to follow. It is a path to follow. It is a formula to follow. Tungod kay gusto nato mahimot ang prosperous, kinahanglan atong tumanon
ug atong sundon ang mga principle nga gihatag sa Ginoo nato para ang ato ang kinabuhi mahimong mauswagon. Kitang tanan gusto mauswagon. Inay mo ang tapat, gusto ka mauswagon? Atong sundon ang principle nga gihatag sa Ginoo diha sa iyang pulong. In Galatians chapter 3 verse 14 it says here, through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham, so that he who are believers might receive the promise, the Holy Spirit through faith. Mao na ang panalangin sa Ginoo, gusto niya ibubo sa imong kinabuhi. Tungod kay gusto sa Ginoo mahimo sab kang panalangin ngadto sa uban. Blessings means empowerment. It is the ability to produce results, anointing, and grace. To be blessed is not just to receive, but to be blessed is to be empowered kung unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. That's why we need to follow unsay mga principle, unsay mga formula kung gusto nato nga mahimong mauswagon ang ato ang kinabuhi. Mao ni ang principle nga gihatag sa Ginoo, o gusto nato nga i-establish nato ni ang principle sa atong kinabuhi. Gusto nato i-develop nato ni nga mga principle kung gusto nimo nga mahimong mauswagon ang imong kinabuhi. To become prosperous, we need to establish God's covenant. Unsa man ang covenant? Panaad. Tungod kay kung ang Ginoo nagsaad kanimo o unsa man mga covenant nga ginasaad sa Ginoo nimo, I believe 100% gamito na sa Ginoo or iyahan ng tumanon. Dili mapakyas ang Ginoo sa iyang saad. Kung mangutana ko nimo, naa ba kay gisaad sa Ginoo? Tungod every time you make a promise to God, God will take your promise seriously. Serious ang Ginoo sa iyahang pagpanaad. So kita pod, kung unsay atong ginasaad sa Ginoo, ato sa nang seryosohon o ato po nang tumanon. Labi na kung gusto nato nga panalaginan ta sa Ginoo, gusto nato nga mahimot ang panalangin sa ubad, o gusto nato atong kinabuhi mauswagon kanunay sa matag adlaw. Dili lang season, pero sa matag adlaw mahimo kang mauswagon. Amen. Gusto ba kang mauswagon? So gusto nako nga ato ning tumanon ang ato ang mga panaad ya sa Ginoo, pinaagi niining principle nga akong i-share sa inyo ha. Duha lang. Unang principle, through tithes. Ang ikapulo, ang tithing is the 10% of your income. So dili na ato, the Bible says we need to return it in Malachi 3. Ingon nga, return the tithes to God. Dili na ato ang tithes mga igsuan. Ang ikapulo, dili na ato nang ibalik dito sa Ginoo. Anda makamuhatag ana or muuli, dili lang muhatag kay tungod kay ang Bible, ang word sa Ginoo nagaingon nga ang ikapulo dili na ato. So dapat lang ato nang ibalik dito, iuli sa Ginoo. Nagatuman ba ka ana nga principle kung gusto nimo mauswagon sa imong kinabuhi? Ang ikaduha nga principle is through our offering. Kung gusto nimo mauswagon imong kinabuhi, be faithful to your offering. Dapat muhatag kag offering, paghatag sa halad sa panalapi diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magabukbok kung kinsa katong muhatag kaniya. And in Luke chapter 6 verse 38 it says, give. Say give. Hatag. Inamutapad, hatag. Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. It says here, the principle sa offering is, you give and it will be given back to you. Ang nindot lang sa paghatag nato di sa panalapi sa Ginoo, dili lang ginagmay. The Word of God said, it will be shaken. Ang pagbalik niya,
pinapilo-pilo, pinadasok, o mag-aawas-awas. It says, running over, o hantod, wala na'y masudlan sa panalangin di sa Ginoo tungod kay nag-awas-awas ang panalangin sa Ginoo kanimo. But the Bible says also, the amount you give will determine the amount you get back. Meaning, mga kaigalaan, mga igsuon, family, meaning ay mong ginahatag mo determinal, mo determine sa panalangin nga imuhang maangkon og balik. Ingon man diri, the amount you give will determine the amount you get back. Meaning, we will be the one, kita maoy mo determinar kung unsa nga klaseng panalangin ang imong gusto. So, gusto kag panalangin nga gamay, hatag ka gamay. Kung gusto kag dako-dako, hatag sa kag dako-dako. Pero I believe most of the people gusto sila dinagko nga panalangin. And big blessings o kina mga dinagko nga panalangin requires big offering. Tungod kay mao nay principle nga gihatag sa Ginoo, ang imo ginahatag mao kanay ibalik, nga sukdanan nga ibalik sa Ginoo ang imuhang panalangin diha sa imuhang paghatag kaniya. So mao nay ato ang kinahanglan nato sundon sa atong kinabuhi when it comes to the blessing of God, when it comes honoring God, when it comes following our covenant. We need to follow God, these two principles, if you want to be prosperous and successful. We need to return our tithes, which is the 10% of our income, and also we need to give generous offering. Say generous offering. We need to give generous offering. Tungod kay nganong generous man, tungod kay gusto sa Ginoo nga generous pud nga panalangin ang iyang ibalik diha sa imuhang kinabuhi. And I pray that right now as we return our tithes and give our generous offering, I want us to give with a cheerful heart. Tungod ang pulong sa Ginoo ingon pod nga God loves a cheerful giver. Magmalipayon diha sa paghatag tungod kay sa imong pag-ahatag, nagpaila na nga nag-honor ka sa Ginoo, nagpaila na nga gitagaan nimo katungod ang Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang nga imong naangkon karon adlaw. So gusto nato nga mapanalinginan tungod kay gusto nato mahimong panalangin para sa uban. So maghahatag ta nga magmalipayon karong adlaw. Amen. So let us pray for our giving of our offering and returning for our tithes. Lord, thank you for giving us an opportunity to worship you with our finances. Lord, thank you nga maghahatag kami nga madasigon, maghahatag kami nga pasalamaton, maghahatag kami nga mas malipayon, O God, tungod kay sa among paghatag, kami nagpaila nga ikaw, Lord, kami nagpaila nga kami nag-honor kanimo diha sa amuang mga finances, O God, sa among panalapi. So right now, Father, I pray that you will release the blessing, a 100-fold return to every giver today. Lord, nga magauli sa ilahang 10% paghahatag sa ilang generous offering. God, I pray and I declare, Lord God, that you will open up the windows of heaven and just pour out your kinds of blessing to every home, to every person, oh God, that will give, Lord, nga malipayon alang sa imuhang kahimayaan. God, today, I just pray kung unsay mga panginahanglanon, panalapi man, material man, emotional man, or physical, as well as spiritual, oh God. I pray, Lord, that today, oh God, will be our breakthrough, oh God. Ikaw maghahatag ni Ana kung unsay mga kinahanglanon, unsay naa sa mong kasing-kasing, unsay mga damgo, unsay mga desire. Lord, imo ka nang ikahatag pagbalik, tungod kay kami nag-honor kanimo diha sa among panalapi nga bahin, oh God. And today, God, as we release this tithes and offering, oh God, to you, God, I pray that you will return to us 100-fold return, oh God. Nga wala ni masudlan tungod kay kini nagahatag o nagaawas-awas nga panalangin sa among kinabuhi. Use this, oh God, for the expansion of your kingdom. God, I pray nga kung kinsa to'y nakinahanglan o kaayuhan
Oh God, karong panahon na, karon this time, this moment, God, I pray that you will release, God, your healing power, oh God, sa adunay mga balatian, Lord, and let your healing, oh God, take place right now as we continue to open up our hearts to worship you in Jesus' mighty name. And everyone said, Amen and Amen. And I believe, adun na tayo, ang uban nato din na, no, na ating mga kaubang ng mga leaders nato, o kita sa atong pamilya, ato nang i-gather, and they will forward diri sa ato ang parsonage so that ato nang ma-record o ato nang igahalad dito sa Ginoo. God bless everyone as you give your tithes and offerings. Hello everyone! I would like to welcome you to our Simbalay. Ako yung kanunay kalipay nga makapamisita sa inyong mga panimalay. Og lately, nag-clustering ta sa atong Simbalay na atay mga nagkalain-laing pundok nga atong gihimo para sa atong Simbalay aron nga maka-invite ta og mga pamilya nato, maka-invite ta sa atong mga suod nga higala, maka-invite ta bisan sa atong mga silingan. Kay ngano, tinguha sa Dios, kabubuton sa Dios nga ang tanan makasinati og kapasayloan sa atong mga sala og makaangkon kita og kinabuhing walay katapusan. It is the will of God that no one would perish but for everyone to come to repentance. Kay diha sa paghinulsol, adunay kapasayloan. Amen. So, salamat kaayo sa higayon nga makapamisita ko ninyo diha sa Banawa, sa San Fernando, sa Banilad, sa Talamban, ug sa uban dapit pa ug sa ubang panimalay. Ang uban gani ninyo basig wala mo sa balay nagtigom, tingalig ni abang mo usa ka lugar aron magkatigom mo, mas daghan ang inyong madapit, mas daghan ang inyong babisita. Atong buhaton ang atong declaration nga atong ginahimo kada semana sa dili pa ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Andam na ba ka? Sige daw, ingna imong tapad. Ikaw, andam na ba ka? Diri sa pikas, ingna pod ikaw, andam na ba ka? Kung andam na mo, let's make our declarations together. Are you ready? Let's say this. I'm excited to hear. Isulti gyud nga kanang excited nga nagasulti. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Ato gining ginabalik-balik kada semana o kada tuon nato sa pulong sa Ginoo nga dili lang ta excited, dili lang ta ready nga mudawat, kundi willing gyud ta nga mutuman sa pulong sa Dios. Kay ingna ngano, ingon ni Ginoong Hesus, now that you know these things, God will bless you for doing them. Ingon niya, karon nga nasayod na mo nining mga butang, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Kano sa daw ta mabulahan? Dili lang sa panahon nga nasayran nato ang kamatuoran, mahimo tang bulahan, mahimo tang mapanalanginan sa dihang atong buhaton kung unsa ang atong nasayran nga kamatuoran sa Dios. When we become practitioners of the Word of God, not just listeners to the Word of God, not just readers to the Word of God, but practitioners, isulti practitioners. When we become practitioners of the Word of God, that's when we are blessed. Gani ingon sa Passion Translation, so now put into practice what I have done for you, and you will experience a life of happiness. Kinsa man ninyo diha gusto og kinabuhi nga malipayon. Ingon ni Jesus, you will experience a life of happiness enriched with untold blessings. Grabe. Makasinati kita og kinabuhi nga puno sa talagsaon nga panalangin.
May mga tao nakaangkon, nakasinati og panalangin sa Dios. Pero ang makasinati og talagsaon nga panalangin kadtong mga tao nga nagatuman sa pulong sa Ginoo, nagakinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dili lang magbasab, dili lang mamati, kundi ikinabuhi gyud ang pulong sa Ginoo. Makasinati ka og talagsaon nga panalangin. Hallelujah. I don't know about you, but I want that untold blessings. Kanang talagsaon nga panalangin, mao nay gusto na kong masinati. Praise God. Sa pagsugod sa mensahe, gusto ko nga mangutana kaninyo. I want to ask you a question, and I want you to listen to the question very carefully. Here is the question. If you will only have one chance to ask God for one thing, kung tagaan ka og higayon nga makapangayo og usa lang kabutang gikan sa Dios, and God will immediately answer your prayer. God will immediately give it to you, that one thing nga imong pangayoon. Unsa man ang imong pangayoon sa Dios? What will you ask God if you will have the chance to ask Him for one thing? Ingna one thing. Think about it. Unsa kay imong pangayoon sa Ginoo? Mangayo ba ka og boyfriend? Mangayo ba kag bana o asawa? Mangayo ba ka kag brand new nga sakyanan? Mangayo ba ka og balay? Unsa may imong pangayoon? Mangayo ba ka og increase sa imong sweldo kada bulan? What is it that you will ask God if you will have the chance to ask Him for one thing? Si David mo ni iyang gisulti. Psalms 27 verse 4. I ask only one thing from the Lord. Pila daw kabutang iyang gipangayo sa Ginoo? One thing. And this is what I want. Let me live in the Lord's house all my life. Let me see the Lord's beauty and look with my own eyes at His temple. Wow! Sa Message translation, nag-ingon, I'm asking God for one thing. Only one thing. Wala siya nangayo og daghang butang. Usa lang ang iyang ginapangayo sa Dios. O unsa iyang ginapangayo, nag-ingon sa Message Bible, to live with Him in His house my whole life long. Ang gitinguha ni David, usa ka butang, pinakalabaw gyud nga iyang gitinguha og mao ni iyang gipangayo sa Ginoo. Ang iyang pangayo sa Ginoo, ingon niya nga magpuyo kauban ang Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Wala siya nangayo og balay, wala siya nangayo og sakyanan, wala siya nangayo og mga katigayonan, wala siya nangayo og tour, travel around the world. Wala, dili lang mga butanga ang iyang gipangayo. Ingon niya, usa lang ka butang akong ginapangayo. Unsa iyang gitinguha? Ingon niya, I want to live my life, my whole life with God's presence. Ang iyang tinguha nga magkinabuhi siya sa tibuok niyang kinabuhi nga kauban niya ang Dios. Ingon gani niya sa Psalms 84 verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Mangutana ko kanimo, ikaw, unsa may imong pinakalabaw nga gitinguha sa imong kasing-kasing? Kay si David ingon niya, ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kaysa usa ka libo ka adlaw didto sa ubang dapit. Palabihon ko pa nga magtindog sa pultahan sa templo na akong Dios kaysa magpuyo sa balay sa mga dautan. I want to ask you right now, what is your utmost desire right now in your heart? Unsa man jud pinakalabaw nga imong gitinguha sa imong kasing-kasing karong orasa? Si David, ang pinakalabaw niyang gitinguha mao ang presensya sa Dios og sa tibuok niyang kinabuhi magpuyo siya
nga kauban niya ang Dios. Why would David desire to live with God in all of his life? Ngano kaha nga si David ang iyang pinakalabaw nga tinguha, dili makabalay, dili makasakyanan. Although dili man dautan nga mangayo tagbalay, ako nagtinguha kog akong kaugalingong balay. Dili ko dautan nga makasakyanan ka, ako nagampo nga tanan sa river of life matag pamilya makapanag-iyag ilang kaugalingong sakyanan. That is my desire for everyone. Kay dili ko malipayon nga ako ra ang dunay sakyanan o nya kamo wala mo'y inyong kaugalingong sakyanan. My prayer every day, my desire every day is that God's people in River of Life will be blessed with material blessings. Pero si David ang iyang gipangayo sa Ginoo dili material blessings, dili financial blessings, dili gani favor para nga ma-promote siya o mas mahimo siyang influential. Ang iyang gitinguha sa tibok niyang kinabuhi nga magpuyo diha sa presensya sa Dios. So nakapangutan ako, ngano nga ang pinakalabaw niyang gitinguha ang presensya sa Dios sa iyang tibuok na kinabuhi. Kinahanglan ato ning masabtan. When God created you, when God created me, when God created every one of us, we were designed to live with God in His presence. Sa dihang gipakatao ka sa Ginoo, sa dihang gipakatao ko sa Ginoo, sa dihang gibuhat kita sa Dios, ang tinguha sa Ginoo nga gibuhat niya ang tao tungod kay gusto niya ang tao magpuyo kauban niya sa matag adlaw ug sa tibuok nga kinabuhi. God created us and His desire, His intentions, His purpose why He created you and He created me is because He wanted us na makig-uban kita kaniya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang akong pangutana karon, naa ba kay dako kaayong tinguha sa imong kinasuluran, sa imong kasing-kasing nga makig-uban sa Dios sa tibuok nimong kinabuhi? Kung ato ning sabton, ang isda sa diyang gibuhat sa Dios, iyang gibuhat ang isda na magpuyo diha sa tubig. Ang tanong sa diyang gibuhat sa Dios ang tanong nga mabuhi diha sa yuta. O, ang mga langgam, sa diyang gibuhat sa Dios ang mga langgam, gibuhat sa Dios ang mga langgam nga mabuhi diha sa kahanginan. Ikaw ug ako, gibuhat kita sa Ginoo nga magpuyo matag adlaw sa iyang presensya. Nasabtan ba na nimo? Mauni katuyuan yung gibuhat sa Dios ang tao, iyang gibuhat ang tao aron makig-uban kaniya sa matag adlaw. Kung imong kuhaon ang isda gikan sa tubig, kay balo kag unsay may tabo sa isda kung imong kuhaon gikan sa tubig? In just a matter of time, when you will remove the fish from the water, ang isda mamatay siya kung imong kuhaon gikan sa tubig. Kay ngano, gibuhat siya sa Ginoo aron mabuhi diha sa tubig. So kung imo siyang kuhaon gikan sa tubig, in just a matter of time, mamatay ang maong isda. Ang tanong, kung imong kuhaon ang tanong gikan sa yuta, kabalo kag unsay may tabo? In just a matter of time, ang tanong mamatay sa dihang kuhaon siya gikan sa yuta. Sa samang paagi, ang langgam, kung imong kuhaon ang langgam gikan sa kahanginan, in just a matter of time, maluya siya, unya kung dili na gid siya makabalik og lupad sa kahanginan, mamatay siya, kay ang langgam gibuhat sa Ginoo, gidesign sa Ginoo nga mabuhi siya sa kahanginan. Ang tanong, gidesign sa Ginoo nga mabuhi diha sa yuta. Ang isda, gidesign sa Ginoo na mabuhi diha sa tubig. Kung imo silang kuhaon gikan sa katuyuan nila kung asa sila magpuyo, dili madugay, mamatay sila. Sa samang paagi, gusto nako nga imong masabtan, kitang tanan nga nagsimba karon sa atong mga simbalay, sabta nga gidesign kita sa Ginoo na magpuyo sa iyang presensya kada adlaw.
And when you remove yourself from the presence of God, it is just a matter of time you will not live. Tingalig magginhawa pa ka physically, buhi ka, but you will die spiritually. Ang imong relasyon sa Ginoo maputol, mahilayo ka gikan sa Ginoo ug dili na ka makapadayon sa pagpangalagad kaniya. Pero samtang nga ang plano sa Ginoo, ang design sa Ginoo, gipakatao ka, dili lang aron mo trabaho, dili lang aron mo eskwela, dili lang aron manginabuhi, dili lang aron magnegosyo. Importante kining mga butana. Pero ang pinakalabaw na importante sa atong kinabuhi, magkinabuhi kita uban ang iyang presensya. Kay kung wala ang iyang presensya, tanang butang walay kapuslanan. Ang atong pag-eskwela, ang atong pagtrabaho, ang atong pagpanginabuhi, ang atong pagnegosyo, walay kapuslanan kining tanan kung dili kita magkinabuhi diha sa iyang presensya. Ingon ang Genesis chapter 3 verse 8 and 9. Then the man and his wife heard the sound of the Lord, and as he was walking in the garden in the cool of the day, they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord called to the man, "Where are you?" Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, si Adan ug si Eva, nag-ingon ang Biblia na nagkinabuhi sila kauban sa presensya sa Dios. Man was in perfect fellowship and harmony with God before they have committed sin. Sa wala pa sila misupak sa Ginoo, sa wala pa sila nagpakasala, ang tao nagkinabuhi nga suod og dunay perfect nga relationship sa Ginoo. It was so perfect nga ingon ang Bible sa dihang maglakaw na ang Ginoo dito sa garden sa Eden. Dito man nagpuyo si Adan o si Eve sa garden sa Eden, and God was with them. Sa dihang muduol na gani ang Ginoo kanila, ingon ang Bible, they can hear the sound of the Lord God as He was walking in the garden in the cool of the day. Grabe, bisag ang tunob lang sa tiil sa Dios ilang madunggan, ingon ana sila kasuod sa Ginoo. Dili kinahanglan nga ilang makita ang nawong, dili kinahanglan nga ilang mahikapan ang lawas o ang kamot o ang tiil sa Ginoo. Ang tunog palang daan, madunggan na nila tungod kay ingon ana sila kasuod sa Ginoo. Ingngano, tungod kay mao ni desire sa Ginoo, mao ni ang design sa Dios nganong gipakatao ikaw o gipakatao ako. Ang tinguha gyud sa Ginoo nga makigsuod kita kaniya sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi. Ingon niya ngadto sa tao, Genesis chapter 2 verse 16 and 17. You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will surely die, or you will certainly die. Ingon sa Ginoo, pwede ninyong kaunon tanang bunga sa kahoy sa garden sa Eden. Ang dili ninyo angay kaunon ang bunga sa kahoy, the tree of knowledge of good and evil. Kana nga kahoy, dili ninyo hilabtan, dili ninyo kaunon ang maong nga bunga. Kay ingon sa Ginoo, kung inyong kaunon ang bunga niining kahoy, the tree of knowledge of good and evil, sigurado gyud mamatay kamo kung inyong kaunon. Gikaon nila wala. Kabalo to sa storya, ilang gikaon. Ambot ngano ning tao kung unsay idili mo may nooy buhaton, di ba? Kamo nga mga tig-drive og motor o tig-drive og sakyanan na ay sign no U-turn. Naagyoy uban bisag na ay sign no U-turn, mo U-turn, mangita ra og naabay enforcer o wala. Lang sign no left turn. Bisag na ay sign no left turn, mo left turn. Nya na ay traffic light, di ba? Kung green go, kung yellow slow down, kung red stop. Ang Pinoy basta mag-drive inog yellow imbis mo slow down, mo paspas mahinoon,
kay mubit sa traffic. Mo na nga, doon na tayo mga aksidente sa atong mga kalsada, kay kasagaran, imbis mutuman sa traffic rules, sa traffic law, musupak man hinuon. Mauna nga maaksidente. So si Adan ug si Eva giingnan sa Ginoo, kauna tanang bunga sa garden gawas sa usa ka kahoy, dili na ninyo kaunon. Ilang gibuhat, ilang gikaon. Nganong mikaon man si Adan ug si Eva sa gidili nga bunga sa kahoy sa garden sa Eden? How come Adam and Eve ate the fruit that was forbidden by God? How come Adam and Eve disobeyed God? It was God himself who told him, "Don't eat the forbidden fruit or else you will surely die." But he and her, they both disobeyed God and they both died. Dili second-hand information ng ilang nadawat. Ang Diyos Gud mismo mo inisulti kanila. Pwede ninyong kaunon tanang bunga, gawas nining isa ka kahoy. Pero ila gihapong gisupak. Ngano ka nga misupak sila sa klaro kaayo nga instruction sa Dios. If Adam and Eve did not come closer to the tree of knowledge of good and evil, Adam and Eve would have not been tempted. Kung wala sila nagpaduol, kung wala sila nagpaduol sa kahoy nga gitawag og knowledge of good and evil, dili to unta sila matintal og dili to sila makasala. Ang problema kay nagpaduol sila. Sa dihang nagpaduol na sila, labi na ang una mang nagpaduol si Eve, unya iyang gitagaan ang iyang bana nga si Adan. Sa dihang nagpaduol na sila, ma-imagine nako na ay usa ka unggoy nagbitay dito sa usa ka punuan. Tingali na siya sa punuan sa mangga. Unya ang tapad kato ng kahoy of tree of knowledge of good and evil. Nakit-an niya nga si Adan ug si Eva nagpaduol sa maong kahoy. Unya hala, itug-an ta mo, nagpaduol mo anang kahoy nga gidili sa Ginoo pagkaon sa bunga ni anang kahoya. Nitubag si Eva, ingon niya kay ngano sala di ay kung magpaduol mi. Dili man sala kung magpaduol, sala kung imong kaonon ang bunga, kay ang gidili sa Dios ang pagkaon sa bunga, dili ang pagpaduol sa punuan niadtong naay bunga. Ingon tong usa ka batan-ong babae, wapo lagi na siya, ganahan kay ko ana niya, crush na ko na siya. Ingon tong nakadungog, laka unbeliever baya na unya nag-crush kaniya. Ingon dayon kay ngano, bawal ba di ay magka-crush? Ang bawal sa Bible, making premarital sex. Oh, diba ang uban nga na, mga tarungan dili, sala kuno ang magka-crush. Ang gibuhat ni Adan ug ni Eva, nagpaduol sila. Sa dihang naan na sila duol sa punuan, ilang gitutukan ang bunga, tan-aw nila. Pagkalami gyud kaunon sa bunga. Ingon ang unggoy, laka, imo ginang gitutukan pagayo. Ingon dayon si Adan ug si Eva kay ngano, sala ba di ay kun among tan-awon og tutukan ang bunga, ang gidili baya sa Ginoo kaunon, wala gidili nga tan-awon. O nangatarungan sila. Ingon na tong batan-on, insyang ako na baya siyang gisugot kay nanguyab siya nako. Ingon na tong iyang gistoryan, laka, tug-an ta ka ni pastora, naguyab-uyab na ka. Ingon dayon kay ngano sala di ay kung maguyab-uyab, ang gidili baya sa Ginoo ang makig premarital sex. Murag si Adan ug si Eva nangatarungan dili sala nga magpaduol sa kahoy sa tree of knowledge of good and evil. Dili sala kung imong tutukan ang bunga sa tree of knowledge of good and evil. Kay ingon nila ang sala kung imong kaunon. Karon kay ang lalaki nga uyab na ni hangyo man, pwede mo kiss. Ingon unsay kiss dia, dili ko, holding hands lang ta. Uy, nakadungog tong iyang amiga ningon, la, nag-holding hands na mo. Basig unsa na ng mga kuryente inyong bation sa inyong mga kalawasan. Ingon dayon siya nangatarungan kay ngano, sala ba di ay kung makig-holding hands? Ang sala, makig pre-marital sex. So, mga tarungan yun nga dili sala, pero wala ka nakabantay nga nagpaduol ka na sa sala. Og timan ini, every time you get closer to the presence of sin,
you are getting farther away from the presence of God. Every time na magpaduol ka sa presensya sa sala, bisan pa wala pa ka nagpakasala, pero nagpaduol pa lang ka sa presensya sa sala, nagpalayo na ka sa presensya sa Dios. Nganong nakasala si Adan ug si Eve? Tungod kay nagpaduol sila sa presensya sa sala, mao nga natintal sila, because the closer they get to the atmosphere and to the presence of sin, the farther they become from the presence of God. Nag-anam-anam sila og kalayo sa presensya sa Dios, kay nagpaduol man sila sa presensya sa sala. He was supposed to live in the presence of God, but he moved closer to the atmosphere of sin. And the closer he gets to the atmosphere of sin, the farther he moves away from the presence of God. Mga kaigsuonan, sabta nining adlaw that there is no neutral place between God and sin or Satan. You are either getting closer to God and away from sin, or you are getting closer to sin and away from God. There is no middle road. Pero ikaw, gidesign ka sa Ginoo, dili magpuyo sa middle road, sa neutral place. Gidesign ka sa Ginoo, magpuyo sa presensya sa Ginoo. Kay kung naa ka sa presensya sa Dios, layo ka sa presensya sa sala, o dili ka matintal sa pagpakasala. That's why, ingon ng Bible, ang bayad sa sala, kamatayon. The wages of sin is death. And death in the Bible is not the end of life. Death in the Bible means separation. Ang bayad sa sala, pagkahimulag sa Diyos. You are separated from God. This is what happened to Adam and Eve. Sa dihang misupak sila sa sugo sa Diyos, namatay sila. Wala sila ni ondang pagkinabuhi, kundili nahimulag sila gikan sa presensya sa Dios. Kay ang bunga sa sala o ang bayad sa sala, pagkahimulag sa Dios. That's why they were dead, because they have been separated from the presence of God, separated from the original design by God, which is to live in His presence every day of their lives. Because death means separation. I want you to understand, you were designed by God not to live in sin. Wala ka gipakatao sa Ginoo. Wala ka gibuhat sa Dios aron magkinabuhi sa sala. Gibuhat kita sa Dios aron magkinabuhi sa iyang presensya. Tinuod ang atong mga ginikanan, si Adan ug si Eva nagpakasala sa Dios, and nadawat nato, we inherited the sin nature the day we were born into this world. Sa diyang gipakatao kita niining kalibutana, gipakatao kita nga duna na tay makasasala nga kinaiya. Pero timan ni, sa diyang imong gidawat si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, ingon ang Bible, you have become a new person. Nabag-o na ka. Wala na diha nimo ang kinaiya nga magkinabuhi diha sa sala. Gihatag sa Ginoo ang bag-ong DNA, ang tinguha nga magkinabuhi sa iyang presensya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So ang pangutana karon, how can we live in the presence of God? Dili lisod, ingna imong tapad, dili lisod magkinabuhi sa presensya sa Dios. Ingna diri pikas, dili lisod magkinabuhi sa presensya sa Dios. Diri pod sa pikas, ingna siya, dili lisod magkinabuhi sa presensya sa Dios. Dili lisod. Simple steps, mga yawi para magkinabuhi kita diha sa presensya sa Ginoo. How do we live in the presence of God? Number 1, let's do our daily devotional. Muna ingon ang Bible, atong tun-an ang pulong sa Ginoo sa adlaw o gabi. Kanus atun-an ang pulong sa Ginoo? Sa adlaw o gabi. Di ba? Mo man giingon sa Joshua chapter 1 verse 8 that we are to study the Word of God and meditate on His Word day and night. Adlaw o gabi atong pagatun-an ang pulong sa Ginoo.
Studying and obeying the Word of God is living in God's presence. Kaya nga no, sa diyang imong tunan ang pulong sa Ginoo, sama ra imong gitugutan si Lord nga makigsulti nimo. Og sa diyang mag-ampo na ka ngadto niya, magpasalamat ka, mangayo kag tabang nga masabtan nimo ang iyahang pulong nga imong gibasa, ikaw nakigsulti kaniya. Siya nakigsulti kanimo, pinagi siyang pulong, ikaw nakigsulti kaniya, pinaagi sa imong pag-ampo. So that is how you develop an intimate relationship with the Lord. And in that way, you are living in the presence of God. So sama ra na sa magtiayon nga kung magstoryahanay sila kada adlaw, ang bana mosulti ngadto siyang asawa, ang asawa pod makigstorya ngadto siyang bana, if there is a two-way communication, that will strengthen and develop an intimate, strong relationship between a husband and a wife. Amen. Ingon ana ang pagpuyo sa presensya sa Ginoo. Mag-devotional ta kada adlaw, mag-ampo og magtuon sa iyang pulong. Now, kung pananglitan, struggle nimo magtuon sa pulong sa Ginoo kada adlaw og struggle nimo nga mag-ampo sulod sa usa ka oras sa usa ka adlaw, I would invite you to join us every morning kada alas 5:30 hangtod alas 6:30. We have a 1-hour prayer and devotional. Join us hangtod nga maka-develop ka og habit nga kada adlaw pag mata nimo ang imong unahon magtuon sa pulong sa Dios unya magampo makigstorya kaniya sulod sa usa ka oras. Sa dihang ma-develop na nimo nga habit, that is how you live in the presence of God. Dili na ka makontento nga pag mata nimo dili ka mag-devotional, dili ka magampo ngano man naanad na gyud ka nga inigmata nimo ang imong unahon ang Ginoo. Amen? So join us every morning because that's one way to live in the presence of God, by doing your daily devotional. Ang ikaduha, musimba ka kada Domingo. Ing na simba kada Domingo. Simba kada Domingo. Oh, bisag unsay may tabo, bisag unsa ka kabisi gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Ang adlaw nga Domingo, ingon ang Biblia, ang ikapito nga adlaw nga igpapahulay og imo nang ihatag aron nga musimba ka sa Ginoo. So ingna simba kada Domingo. Ingon ang Bible, kung diin duha o tulo nga magatigom sa iyang ngalan, anaa siya sa taliwala. So ang atong pagsimba sama karon, kung ikaw ra usa magsimba sa inyong balay, usahay kiwaw kayo no, nagatubang ka og cellphone or tingali nagatubang ka sa computer, tingali nagatubang ka sa inyong TV, unya magsimba ka sa Ginoo, kauban nilang Kuya Din, nilang Jera, mag-lead og praise and worship diya sa TV niya, ikaw ra sobrang kiwaw kayo. Kay lahi man ginang magtigong ta face to face niya, daghan magsimba sa Ginoo. Pero kung ikaw ra usa sa inyong balay, kiwaw kaayo, ang imong buhaton, moapil ka og grupo mo na nga nag-clustering ta, aron dili ka mag-inusara og dili kiwaw na kay kauban. So pangutana sa atong mga kaigsuonan kung wala ka na connect sa group, sa atong cluster, sa atong simbalay. Okay? Ask somebody from River of Life aron nga matgayran ka kung asa ka mag-connect katong mas duol sa inyo ha, para inigsimbalay nato dili ka mag-inusara, maka-apil ka sa atong mga kaigsuonan. Ang importante nga kada semana, labi na kada Domingo, makasimba ka sa Ginoo, because that is how you express your life living in the presence of God. Mag-devotional kada adlaw, unya musimba kada semana. That's how you live in the presence of God. Ang ikatulo nga pagpuyo sa presensya sa Ginoo, moapil ka og cell group during the week. The cell group, dunay cell group tingali sa inyong trabahoan. Kung wala, then magsugod ta og cell group sa inyong trabahoan. Kung wala sa inyong trabahoan, basig naay lain sa lain nga dapit nga pwede kang moapil. Naay cell group tingali sulod sa eskwelahan o sa gawas sa eskwelahan. Tingalig naay cell group diha sa inyong silingan. Kung wala, magsugod ta og cell group diha sa inyong mga silingan. Kay importante kayo nga kabahin ka og small group, kay diha ka motubo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. When you belong to a Bible community during the week, that will be your support system aron nga makapadayon ka sa pagtubo o makapadayon ka sa pagpuyo sa presensya sa Dios. Kay wala kita gipakatao sa Ginoo nga magpuyo nga kita lang. No one is created by God to live all by himself. Okay?
We are wired by God. Sa dihang gihimo ta sa Ginoo, gidesign ta sa Ginoo, that we would belong to other Christians. Ang ikaupat nga paagi nga mahimo kang magpuyo sa presensya sa Ginoo, kanang moapil ta og mga training og equipping. Okay, sa atong simbahan natay mga training, natay ginahimo nga life class, magsugod na pud gani ang new batch nato sa life class. Doon natay destiny training. We will resume our destiny training. Nay uban ninyo nag-appeal sa una sa destiny training pero naundang ayaw og undang padayon. So nag-resume sa training, padayon ka aron nga makatubo ka kay ang atong mga training and equipping mo na magpa-promote nimo sa imong pagkinabuhi diha sa presensya sa Ginoo. Nga dili ka magpabilin nga attender, mahimo kang cell group member. Kung cell group member na ka, dili ka magpabilin nga cell group member. Mutubo ka, ma-promote ka, mahimo kang cell group leader. Kung cell group leader na ka karon, dili gani ka muhunong diha ana nga level. I-promote pa jud ka sa Ginoo. Mahimo kang network leader or mahimo kang disciple maker. Ang imong mga gina-disciple, mga cell group leader. So you are promoted from one level to another when you live your life in the presence of God by attending our training and equipping. Na atay mga mentoring, na atay mga conferences, regional o national conference. Kaming gani ang atong national conference. Kung wala pa ka nakapa-register, pa-register ka, uban ka nato ngadto sa Manila, mag-attend ta og national conference. Kay sa national conference, imong madawat ang impartation sa revelation, impartation sa dihog sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that's one way of living in the presence of God. I don't know about you, pero ako personally, I have never attended a mentoring or a conference, whether it's regional or national. Bago gani, nag-attend mi sa Asia Conference dito sa Singapore. Every time I attend a training and equipping, dili jud ko magmahay. Kay ngano, makalayuhan ang akong kasing-kasing. Mulabaw ang kainit ug kadasig sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Because that's one way of living in the presence of God. I want you to evaluate yourself today. Tanawa no, are you doing your daily devotional? Kada adlaw baka nagaampo? Kada adlaw baka dunay panahon nga dili sa ka mo ligo, dili sa ka mo kaon, dili sa ka mo biyahe, mo puyo usa ka, and then magampo ka, magtuon ka sa pulong sa Ginoo. That's your daily devotion. If you are not doing this on a regular basis, kung dili nimo buhaton kada adlaw, it's an indication that you are already moving away from the presence of God. And if you will not stop doing that, kung dili ka mobalik sa devotional nimo, it is only a matter of time you will find yourself living in the presence of sin instead of living in the presence of God. Amen. And you need to attend church every week. Naiuban magod pag weekend, bisag asa mo laag, moabot sa bukid, sa dagat, moadto sa mall kay naay sale. Now, importante man nga makasuroy ta, importante man nga makaadto ta sa mall, labi na kung dunay mga dagko kay nga discount. We're not saying nga dili na maayo, pero kinahanglan mas labaw ang imong tinguha nga mosimba sa Ginoo, mo na imo jong tagaan og oras ang pagsimba sa Ginoo. Kay ngano, it's one way of living in the presence of God. Nasabtan na nato igsoon. Amen. So, musimba ka, mag-devotional ka, unyo mo appeal pug kag cell group during the week. Kay kung magsimbahan ra kag kada Domingo, taas kaayong panahon gikang Lunes hangtod Sabado, mao na nga importante nga mahimo kang kabahin og Bible community, mo nang cell group na kay mga kaigsuonan diha nga you encourage one another para mutubo mo, and that's one way of living in the presence of God. No man is an island. And then, dili lang cell group, mag-appeal ka og mga training and equipping aron doon na kay promotion sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Aron nga ang imong pagpuyo sa presensya sa Ginoo, nagsaka, nagkalalom, nagkaligon ka diha sa Ginoo. Nga naman, gina-develop ang imong kaugalingon samtang nagpuyo ka sa presensya sa Dios. So evaluate yourself. Dapat kining upat naa ni sa imong kinabuhi. If you are doing all four,
It's an indication you are getting closer to the presence of God. Nagapaduol ka sa Ginoo kada adlaw, pero kung dili nimo buhaton kining upat, remember this, wala ka nagpuyo sa neutral ground. You are either getting closer to the Lord and you are getting away from sin, or you are getting closer to sin and you are getting away from the Lord. There is no neutral ground. Make the decision today to live in God's presence by doing all these four. When you discipline yourself by developing all these spiritual habits, you are living your life in the presence of God, and you will overcome all sin and all temptation. Why? You are in the presence of the Lord. And that's where you are designed to live. Just like nga ang isda, gi-design mabuhi sa tubig, ang tanong, gi-design mabuhi sa yuta, ang mga langgam, gi-design sa Dios mabuhi sa kahanginan, ikaw o ako, gi-design sa Ginoo nga mabuhi diha sa presensya sa Dios. Amen. Now, I would like to speak to those who have been invited. Maybe this is your first time or your second time. The first step to get closer to God is to surrender your life to God and receive Jesus as your Lord and Savior. Ingon ang Bible, as many as received Him, God gives them the right to become children of God. Mahimo kang anak sa Dios sa diyang imong itugyan imong kaugalingon sa Ginoo ug imong dawaton si Jesus nga imong Ginoo og maluluwas. And I would like to pray with you right now. And I want you to pray with me. Pag-ampo uban nako unya sa diyang mag-ampo ka, pray sincerely. Kanag yung tinud-anay gikan sa imong kasing-kasing. Kay ang tan-awon sa Ginoo dili lang ang imong prayer, iya pong tan-awon kung unsa ka ka-sincere sa imong kasing-kasing. Would you pray with me right now? You can close your eyes if you want to and sincerely pray this prayer with me. Dear God, say it softly, dear God, I humble myself. I come to you. I ask you, O God, to forgive me of all my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Give me a new beginning. I receive you, Jesus, my Lord and Savior, right now. Give me a new heart, a heart to follow you all the days of my life. Help me, Lord, to live in your presence every day. In Jesus' name. Now let me pray for you. Lord, I pray for everyone who sincerely prayed this prayer, that you would breathe new life. Thank you for giving her forgiveness of sins and releasing eternal life. Thank you for making this person a new person. Surround this person, Lord, with God-fearing friends and relatives to help him or help her start up a new life in Jesus. In your name I pray. Amen. Amen. Congratulations if you have prayed that prayer. The Bible says you have become a child of God. You have become a new person. Ingon ni San Pablo, the old things are gone and new things have come into your life. You have a new life. You have a new beginning. And you know what? Ask the people around you to help you start up a new life in Jesus. Kay nindot kaayo nga magkinabuhi para kang Ginoong Hesus. Nindot kaayo nga atong kinabuhi matag adlaw naa sa presensya sa Dios. God bless you. We will invite you to join us next Sunday. We will have our face-to-face worship celebration. Dako namong kalipay nga magkita ay ta, mag-uban ta sa atong pagsimba sa Ginoo o sa pagtuon sa iyang pulong. But until then, God bless you and the Lord be with you every single day of your life.